So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po trabaho-bahay lang po ako. Paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Base po sa inyong investigasyon, may indications po ba na may money laundering na ginagawa doon? Hindi rin po ba suspicious kung ang mga kumpanya ni Mayor Alice Guo na I suppose kasama po sa investigasyon ninyo ay walang registered employees sa Pag-ibig? So now, I'd like to move on to the AMLAC. Saan sila? Okay. Salamat, sir. So, I understand po, AMLAC is also in the middle of an investigation related to Alice Guo, her companies, and her involvement in illegal POGO activities in Bamban. Director, Attorney, ano po yung pwede nyong i-share? Ano yung pwede nyong i-share sa publiko tungkol sa investigasyong ito so far? Ma'am, we could only probably confirm the existence of an ongoing investigation. As to the details, ma'am, we may have to be covered by Section 8A. Section 88 of... 8A, ma'am. Section 8A of... Of the AMLA, ma'am. Of the AMLA. All right. But we'll continue propounding questions to AMLAC, and the committee would appreciate your responses as far as you are able in the context ng ongoing investigation nyo at yung section nga po na iyon ng AMLA. So, base po sa inyong investigasyon, may indications po ba na may money laundering na ginagawa doon? Ma'am, at the moment we're validating po. The transactions were not precluded from looking into our intelligence information. Probably we would be able to confirm this in the coming weeks, ma'am. In around how many weeks po, Attorney? Hopefully, ma'am, we would be able to conclude the final investigation report and any filing of cases, ma'am, within the next 2 weeks po. Alright, salamat. We will look forward to that po. Hindi rin po ba suspicious kung ang mga kumpanya ni Mayor Alice Guo na I suppose kasama po sa investigasyon ninyo ay walang registered employees sa Pag-ibig? At napag-alaman din po namin, daan-daan ang open cases sa BIR. Ito po, Pag-ibig certification on no record of employees. May opinion po kaya ang AMLAC dito? Ma'am, makakatulong po sa aming ongoing investigation kasi parte po ng mandato po ng AMLAC po is to check on the profile of these registered entities. So makikita po namin kung totoo po na nag-ooperate po mga ito. And kung may indicators po na hindi siya nag-ooperate, we would be able to build up on the profile based on intelligence information and financial information po na makukuha po namin. So ibig sabihin, maaring hindi nag-ooperate bilang yung negosyo kung ano siya dapat based on the name, pero maaring may ibang mga ginagawa at kasama posible money laundering. Opo, ma'am. Pwede po. And salamat po. At sa investigasyon po ninyo, sir, may na-uncover po ba kayong impormasyon na pwede ring mag-shed ng light sa totoong identity at citizenship ni Alice Guo?
Ma'am, yung meron po kami ngayon, we are checking on intelligence information regarding yung various names po nung nanay po niya at saka niya po mismo. Siguro po maiko-confirm namin ito, ma'am, and ma-validate namin kasama na po sa pag-refine at pagtapos po namin ng aming ongoing investigation. Yung nanay niya na napag-uusapan natin in earlier questions, si Lin Wenyi. Si Lin Wenyi. Opo, ma'am. Alright, salamat po. Ngayon, mula sa Department of Justice, unless my colleagues have questions at this point. Okay, so Department of Justice naman po, could I ask Yusek T of the IACAT, pwede po ba kayong magbigay sa amin ng update sa mga kaso na naka-file na kay Mayor Alice Leal Guo Last Friday, Madam and company, Chair, sir? Yes. PAOK and CIDG filed a case for qualified human trafficking against 14 respondents. Kasama po dun si Mayor Alice Guo at si Sir Dennis Cunanan. Aside from that, kahapon po may final na case for additional respondents naman. Tong mga cases na to, they will be consolidated with the pending case before RTC Capas in Tarlac. That was the result of the successful implementation of the search warrant, wherein several individuals were arrested, subject to inquest proceedings, and then charged in court. Presently, yung kaso po na pending sa RTC Tarlac, pending po yung aming request na ipalipat ang kaso nito from Tarlac to Manila. Tapos balik po tayo dun sa kaso na pending na na-file na po sa Department of Justice. We expect this case to undergo preliminary investigation, go through the process for preliminary investigation wherein all the respondents, including Mayor Alice Guo, will be given the opportunity to present their side. And there will only be a filing of the case in court should the investigating prosecutors deem there to be probable cause to charge them for the crime charged. Salamat po. And considering the emerging evidence, kahit dito sa hearing, dun sa nationality ni Alice Guo, what penalties might she face? Option din po ba yung deportation? Kung ma-charge po si Mayor Alice Guo at yung mga ibang foreign nationals na respondents, sa harap po sila sa kaso at kung ma-deem guilty sila ng korte, ang maximum penalty po ay life imprisonment. Pending ang kaso sa korte, hindi po sila pwede ma-deport. Ngunit kung assuming mag-convict sila at ma-serve yung sentence, doon na po sila maaring ma-deport kung foreign national po sila. Pero kahit ma-deport, they would still serve their sentence dun sa bansang pagdedeportan sa kanila? Yes, ma'am. It is clear that if convicted, service of sentence in the Philippines is a prerequisite before their deportation to their countries. Alright, malinaw po yun. Maraming salamat, Yusek T. At this point, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hong Sheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Sheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Sheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun.
At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hongsheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi po, trabaho-bahay lang po ako. So, paano nyo nakilala yung ibang co-incorporators ninyo? Sino po sila? Nalaman ko lang po kasi yung mga pangalan nung lumabas ng Friday night. Nakasama po ako dun sa list ng mga pinapasa po, nasa DOJ na. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nandoon. Sige po. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR, closure daw po ng Hongsheng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ko affidavit para na ma-identify na hindi po ko kasali doon. Tapos po, inood lang ako nanood ng balita and inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung inuikutan ng company kasi wala nga po akong idea. Katapos po nung yun na nga, nalaman ko na sa balita na meron daw 13 ganon-ganon, hinintay ko po talaga. Pinanood ko hanggang gabi. Nung ilabas po sa balita, yung mga kasali, nabasa ko po yung pangalan ko, hindi na ako na So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hongsheng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay, Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Pwede, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko dapat sa iyo. Ngayon, napakabilis naman ang signal natin. I apologize. Okay lang po ba na na-flash po natin? Okay. Salamat po. Papakita ko din yung nasa SEC documents ng Hongsheng. Magkapareho po ba? Yung Hongsheng? Kumpara ko lang sa inyo yung totoong signature nyo at saka yung lumalabas sa Hongsheng. In the meantime. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po.
Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mang inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. Sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang 3 babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Isinama din po sila bilang di umanong incorporators ng Hongsheng. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, Iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na scenario na ma-materialize or dapat mag-materialize? Ongoing pa naman, Madam Chair, ang preliminary investigation. So, karapat-dapat lang na humarap sila doon sa preliminary investigation na igaganap sa DOJ at ibigay nila ang kanilang panig. So, ito ang mga sinasabi nila at sana dapat mapatunayan nila yan at hopefully ma-convince nila ang prosecutor na hindi siya isama doon dadalhin sa korte. And I think ito, mahalagang ihambing nga, kaugnay nung sinasabi ni Yusek T, Ms. Merly, Ms. Castro, ihambing yung totoong pirma nyo, dito halimbawa sa BIR ID card nyo, at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hongsheng. Oh, and bago pa natin maipakita yung photo na iyon, yung dun sa mga articles of incorporation ng Hongsheng, i-note ko lang na yung TIN number ninyo di umano doon sa Hongsheng articles ay iba dito sa TIN number nyo dito sa totoong BIR ID nyo na 223-984-212-000. Yung inilagay na TIN sa pangalan nyo kuno doon sa Hongsheng Articles of Incorporation, iba ang numero. Yes, ma'am. Iba po. Hindi ko po tin-number yung nasa upper part. Okay. So, nakita nyo. Ito po. Ayan. So, andyan yung di umanong pirma ninyo. Ano ba yan? Nag-effort ba sila na i-forge yung pirma nyo? Pero iba yung BIR number. Dahil dun sa Hongsheng Articles of Incorporation, ang TIN number ninyo daw ay 265-820-742-000. Oo. So, pero Ms. Merly, dito, yung pirma sa Hongsheng Articles of Incorporation at yung totoong pirma nyo, parang similar, parang magkamukha or magkahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban doon sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan.
kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin, sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek T. I hope narinig niyo yung klaro, Ms. Castro, at sa anong paraan makasusuporta din ang komite kung inyong tutulungan din yung DOJ, ay laan po kaming gawin iyon. Thank you po. Thank you po sa inyo. Sa BIR po, BIR. Madam Chair. Yes, sir. Yes, sir. Attorney Tibayan. Pwede po bang ipacheck kung kanino yung isang tin dyan sa taas? Kaninong tin number talaga? Yung 2658207420000? At magbigay ng feedback sa komite during this hearing. Sige po, ma'am. We'll do so. Thank you very much. Tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR. Okay. Dako naman po sa dagdag na mga tanong or sa Bureau of Immigration. Nandito si Attorney Santos. Thank you, sir. Chief Santos. Pwede niyo po bang i-confirm whether or not itong mga individual ay nasa Pilipinas pa? Alice Guo, also aka Guo Haping, Guo Jianzhong, Li Wen Ye, Sheila Guo, at Wesley Guo. Magandang hapon po, Madam Chair. Yung mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order na inisyo ng Department of Justice, mula noon, naka-alert na po yung mga pangalan na po yun. So kung sila po ay lumabas, malalaman po natin. In fact, meron nung na-intercept itong Sunday lang. Oo. So, yung mga iba hong pangalan na hindi ho nasa Immigration Lookout Bulletin Order, we will have to check po. And within the hearing po, siguro we can give our feedback. Thank you. Please do that. Pero as far as, so therefore we can be assured na yung mga nakalagay sa ILBO ay nasa Pilipinas pa? Nasa Pilipinas as long as nung in-issue ho yung ILBO, nandito pa ho sila. Kasi, posible ho kasi before na-issue yung ILBO ay lumabas sila. Pero we will check po and in a few moments po we will confirm. Maraming salamat. Sino po yung na-intercept nitong linggo? Ano pangalan? Zhang Ji ba yun? Ang pangalan po ay si Zhang Ji. Zhang Ji. Sorry? Zhang Ji. Z-A-G and then J-I? Z-H-A-N-G-J-I-E. Zhang Jie. Zhang Jie. Sino po sila? Doon sa aming press release po, ma'am, identified ho by PAOK as a manager sa Lucky South 99. Okay. And tatalakayin din naman po natin yung na-raid ng PAOK na Pogo Hub doon naman po sa Porac, Pampanga. Oo, a little later during this hearing. Ang BI po ba nag-conduct ng sariling probe dun sa SIRV, Special Investment Residence Visa ng Guo family. Gayon din sa posibleng iba pa nilang mga visa tulad nung SRRV, no, yung Special Retirement Residence Visa. Tama po yan, ma'am. Sumulat si Commissioner Tansinko sa DTI, Board of Investments, for the SIRV and sa PRA for the SRRV. So, parang binavalidate nyo lang yung sinabi ng mga ibang resource persons natin earlier. Yes, ma'am. Okay. Tapos, ang Bureau ba nag-exercise ng any kind of oversight sa lahat ng klaseng mga visas na ito?
Generally ho, yung mga visas in the Philippine Immigration Act, except for the 9A, Bureau yung nag-i-issue, nagpa-process. Tapos there are visas uncovered by special laws na kagaya ho nung sa SIRV and SRRV, ang processing is done not by the Bureau of Immigration but by the Board of Investments and the PRA respectively. So depende po sa special law. Pero sa ilalim ng special laws na iyon, walang oversight ang Bureau sa mga visas na iyon? Depende ho sa special law, but for example sa SIRV and sa SRRV, the processing is done by those agencies but the issuance is done by the BI. So after their processing, it is submitted to us, the fees are paid, and meron ho kaming derogatory check on our end, and we double check if all the requirements are issued or are submitted before we issue the approval of the visa.